Nagtatanong ang mga mata na lininggan niya ang katabi. Sapo ng dalawang kamay nito ang ulo, at tila walang pakialam sa nangyayari sa paligid nito. Daddy, nalilitong asal niya. Ba't sila magkasama ng lalaking ito? Magkatabi at halos mga hubad. May nangyari ba sa kanila? Huwag mo ako Daddy Lindsay, ang sabi ko ipaliwanag mo kung anong nangyayari dito. Bulyo ng kanyang ama. Na ikinagitla niya. Panyero, wag mo sigawan yung bata, hayaan muna natin sila sigurong makapag-usap, wag kang mag-alala, hindi rin naman ako papayag na maagrabyado ng anak ko ang anak mo. We will take the responsibility for this. Sabad ni Mr. Viles. Ano daw, anak niya? Anak nito ang lalaki. At ano yung responsibility daw? Dapat lang Panyero, alam mo namang nag-iisang anak ko lang si Lindsay, hindi ako papayag na mabastos siya ng ganito, mariin pa ring sagot ng daddy niya. Pinapangako ko na pananagutan ito ni Leo. Pinal na sabi ni Mr. Viles. Oh come on, just like that. Sarkastikong sabi ni Leo na sa kauna-unahang pagkakataon ay nagsalita. Sa wakas narinig niya ang malagom nitong boses. Yes, so don't try me, sagot dito ni Mr. Viles. Ha, this is nonsense. Pabalibag na binato ni Leo ang unan sa sahig, at paderag na tumayo, walang pakialam kahit na naka-boxer shorts lang ng maiksi. Dinampot ang mga damit, at walang pasabi-sabi na lumabas ng kwarto. Leo Zian, tawag ni Mr. Viles, ngunit hindi ito pinansin ng binata. Anong ibig sabihin ng ginawa ng anak mo Panyero? Tila naiinis na tanong ni Norberto, na nabastusan sa inasal ng binata. Huwag kang mag-alala doon Panyero, ako na lang ang kakausap sa kanya. Sabad naman ang ginang nakatabi ni Mr. Viles, na ang hinuha niya ay ang mommy ni Leo Zian. Yes, kakausapin namin, and rest. Assured everything will be alright, mas maganda siguro kung tayo na ang magplano for them. Suhestyon ni Mr. Viles na inakbayan pa si Norberto. Gulong-gulo ang utak na napabuga ng hangin si Lindsay. Ano bang nangyari? Ang natatandaan lang naman niya, ay naghanap siya ng kwarto na maiidlipon saglit, dahil sa nainom niyang alak. How come na paggising niya ganito na ang eksena? Na may kasama pala siyang lalaki sa kwarto na yun. At kung hindi siya nagkakamali, iniisip ng lahat na may nangyari sa kanila, may nangyari nga ba? Pinakiramdaman ni Lindsay ang sarili. Wala naman siyang kakaibang nararamdaman, maliban sa ulo niyang mabigat kanina, na tila lalong sumakit sa nangyayari ngayong eksena. Papa, there's no need to do that, wala naman hong. She tried to explain, ngunit sininghalan siya ulit ng ama. At gusto mong mabastos ka ng ganito. Shut up Lindsay. Now fix yourself at uuwi na tayo. Kanina pa kami nag-aalala, at nahihilo kakahanap sa'yo, nandito ka lang pala at may kalampungan. Sambat naman ni Consuelo, tikwas ang kilay at kita sa mukha nito ang matinding inis. And mommy, he was my man. Angle naman ni Michelle, na ngayon ay masama ang pagkakatingin kay Lindsay. She flirt my boyfriend, sigaw pa nito. What did you say? Boyfriend mo ang lalaking kasama ng anak ko. Baling dito ni Norberto na nakakunot noo. Yes tito, kasama pa namin yan kanina, and let her join our company. I never thought na may gagawin pala siyang masamang balak sa boyfriend ko, nanlilisik ang mga mata na dinuro-duro pa siya ni Michelle. Oh my God, how could you do that? Bulalas naman ni Consuelo, na agad hinawakan ang likod ng anak na si Michelle para pakalmayan ito. Totoo ba iyon? Bumaling naman sa kanya si Norberto, na nakatiim ang mukha. Naguguluhang napatulala na lang si Lindsay. Hindi malaman kung paano ipagtatanggol ang sarili. Paano ba niya ipaliwanag ang lahat, maging siya naguguluhan pa din sa nangyayari, nadagdagan pa sa magulo niyang isipan ang naghaharumentadong si Michelle. Papamukin pa siya nitong mga agaw. Wala naman siyang inaagaw. Nasaan ba kasi ang lalaking iyon, at bigla na lang lumayas, dapat kasali siya na sumasalo sa galit ng mag-ina. Daddy maniwala ka, hindi ko po alam ang nangyayari. Pagsusumamo niya sa ama, nang sa wakas mahagilap niya ang kanyang boses. Moalang-galang na iha, girlfriend ka nga ba ng anak ko? Wala siyang nababanggit sa amin, singit ni Mrs. Viles, hindi ito kumbinsido na syota nga ito ng anak na si Leo. Yes, in fact, kami pa ang nag-uudyok sa kanya na mag-girlfriend or mag-asawa na,
para magseryoso na siya sa buhay, segunda naman ni Mr. Viles, tinitigang mabuti si Michelle. We need to talk to our son, but for now, I'll assure you Panyero na pananagutan ni Leo ang pangyayaring ito. Hindi na hinintay na sumagot ni Mrs. Viles si Michelle, sa halip ay bumaling ito sa ama ni Lindsay, at pilit na ngumiti. And what about my daughter? Mataray na singit ni Consuelo, he was her boyfriend. That's according to your daughter, we still have to confirm it from our son, baling dito ni Mrs. Viles. Sa tonong tila pinapamukha nitong nagsisinungaling lang si Michelle, na lalong ikinagalit ng kinakapatid niya. This is all your fault. Singhal nito at nag-walk out sa silid na iyon. Michelle, habol naman dito ni Consuelo. Si pati kami ng tita Consuelo mo magkakaproblema pa, dahil sa ginawa mong ito. Naninisi ang tono ng boses ni Norberto, nang balingan siya. Hindi makapagdesisyon kung susundan ang asawa, o mananatili sa kwartong iyon. Napakagatlabi na lang na nagyuko ng ulo si Lindsay. Come on Panyero, mag-usap muna tayo ng masinsinan. Tayo na ang magdesisyon sa pangyayaring ito. Tinapik ni Mr. Viles ang balikat ng kanyang ama, at nagpatiuna ng lumabas, kasunod ang ginang na may bahay nito. Tinapunan muna siya ng tingin ni Norberto, bago lumabas at sumunod sa mag-asawa. Ayusin mo ang sarili mo, at mauna ka nang umuwi sa bahay, huling bilin nito. Nasundan na lang niya ito ng tingin. Ano ba itong nangyari at bigla na lang yatang nagulo? Ang tahimik niyang mundo. Sana hindi na lang talaga siya sumama kanina, para walang eksenang kinasasangkutan ngayon. Natapos na niya ang kanyang project, hindi pa siya puyat. At walang mga taong nanghuhusga sa kanya, sa nakakita sa kanila sa kwartong iyon. Matamlay na binuksan ni Lindsay ang kwarto ng condominium niya, regalo ito sa kanya ng daddy niya last year. Natuwa ito sa kanya, dahil sa consistent siyang laging nakakakuha ng matataas na marka, at pinakamataas na karangalan kada magtatapos ang klase, at kung masusungkit naman niya ang pinakamataas na parangal sa pagtatapos niya ng kolehiyo sa taong ito. Sasakyan naman ang pinanggako nitong ibibigay kung sakali. Napabuntong hininga siya, hanggat maaari ayaw muna niyang umuwi ng bahay nila, ayaw niyang harapin ang galit ng mag-inang Consuelo at Michelle. Naalala pa niya ang nangyari kaninang umaga, kaya ayaw na niyang masundan pa sana ang pangyayaring iyon. Ganyang ka ba pinalaki ng ina mo, to the point na mang-aagaw ka ng boyfriend ng may boyfriend? Nakapamaywang nabungad ni Consuelo sa dining table, nang mabutan siyang nag-aalmusal. Pagka-uwi niyang mag-isa kagabi, ay nagkulong na siya sa kanyang kwarto, mabuti na lang at wala ito doon, at si Michelle nang dumating siya, ngunit tila inaabangan talaga siya nito ngayon. Pang-umaga kasi ang pasok niya sa eskwelahan, kaya alam nitong ganitong oras siya nag-aalmusal. Tita maniwala kayo hindi ko po alam ang nangyari kagabi, pagpapaliwanag niya. Talaga ha, sinong niloloko mo? E parehas kayong mga halos hubad na. Nanlalaki ang mga mata nito, na sinisinghalan na siya. Nakakahiya ka, nituringan ka pa namang with honors sa klase nyo. Napalunok na lang siya ng tila may bamara sa kanyang lalamunan, namasa din kaagad ang mga mata niya. Paano pa ba siya magpapaliwanag, kung sarado na ang isipan ng mga ito, hinusgahan na siya agad-agad. Iniinsulto pa na hindi naman niya deserve. Pananagutan ka ng lalaking yun, samantalang ang anak ko etsa puwera ng ganun-ganun na lang. Nagyuko ng ulo si Lindsay. Umpisa't umpisa palang ramdam na niya ang disgusto sa kanya ng pangalawang asawa ng kanyang ama, sa hindi naman niya malamang dahilan, at hindi na lang niya pinagtutuunan ng pansin, ayaw niyang makagulo pa siya sa relasyon nito at ng ama, katwiran niya ay maluwag naman ang bahay nila, kaya hanggat maaari ay iniiwasan na lang niya ang mga ito, pati na si Michelle. Masyado ka na yatang seniswerte, bulyo pa ni Consuelo. Nasa ganun silang eksena, nang bumungad sa komedor ang kanyang ama. What's going on here? Formal ang boses na tanong nito. Sinasabi ko lang naman dito sa anak mo kung gaano siya kaswerte, biruin mo pananagutan siya ng boyfriend ng anak ko, samantalang yung anak ko na kasintahan, ay magiging bahala na sa kanyang buhay. Baling dito ni Consuelo na mataas pa din ang boses. At sadyang pinagdidiinan ang sinasabi. Consuelo, huwag tayong makisali sa gusot ng mga bata, mahinahong sagot dito ni Norberto. At bakit hindi Norberto, anak ko ang agrabiyado dito?
Tila ayaw magpatalo na sabi ni Consuelo. Oo alam ko, pero hindi ba pwedeng kausapin mo rin naman ng maayos ang anak ko? Don't raise your voice towards her. Malumanay lang ang pagkakasabi niyo ng kanyang ama, ngunit tila lalo iyong kinagalit ni Consuelo. Yan, pinagtatanggol mo na naman, kaya lumaki na ganyan ang anak mo, selfish at spoiled. Halos manlaki pati butas ng ilong ni Consuelo sa galit. Come on, wag mong kinu-question ang pagpapalaki ko sa anak ko, alam kong napalaki ko siya ng maayos. Tila nag-iinit na rin ang ulo ng kanyang ama. Kaya tumayo na siya mula sa pagkakaupo, at lumapit sa ama. Daddy tama na, baka mapaano ka, mahina niyang saway na hinawakan ito sa dibdib. Huminga ng malalim si Norberto. At ikaw naman, hindi pa rin tayo tapos, mag-uusap tayo pagkatapos ng klase mo ha. Tumango na lang siya at ngumiti ng pilit. I have to go. Sa office na ako mag-breakfast, nawala na ako ng ganang kumain. Palem nito na walang naman taong partikular na pinagpapalaman, at tumalikod na. Ingat po, pahabol niya. Sumunod na rin siya dito palabas ng komedor. Ayaw niyang maiwan ulit sila nang tiyahin niya doon. Bastos, dinig niyang sigaw nito. Napabuntong hininga siya ulit ng malalim, nang balikan sa isip ang nangyari kanina. Napapitlag pa siya nang tumunog ang kanyang cellphone. Tumatawag ang kanyang daddy. Hello daddy. Bungad niya. Nasaan ka? Tanong agad nito. Dad, hindi po muna ako siguro uuwi ng bahay, dito lang po muna ako sa kondo ko. We need to talk, this is about you and that Leo. Dad, if this is. Ikakasal kayo ni Leo next week, so better come home, may mga i-discuss akong mga importanteng bagay, putol ni Norberto sa anumang sasabihin pa niya. What? Nanlaki ang kanyang mga mata. Daddy no. Napapahumindig niyang sabi dito. Yes, and that's final, sa ayaw mo at sa gusto. So better come home and we need to talk, tila nagbibigay lang ng instruction sa tauhan nito ang kanyang ama. Daddy you don't understand, there's no need to. Huwag matigas ang ulo mo Lindsay Zaire Reyes. You have to come home today or tomorrow, I'll be expecting you. Bigkas nito sa buo niyang pangalan. But daddy, thought utol pa sana siya, pero pinutol na naman nito ang kanyang sasabihin. No more buts, darling, don't worry about Michelle. Kinumpirma ng panyero ko na wala daw itong relasyon kay Leo, only Michelle assuming it, anito na medyo may lambing na sa boses. If you can't make it today, then I'll expect for you tomorrow, that's all for now. Take care and eat your dinner before you sleep, bilin pa nito at pinatay na ang cellphone. Napatitig na lang siya sa cellphone. Ikakasal daw. Parang lalong gumugulo ang mga nangyayari, at may kasalang pang magaganap. Is this really happening? Napatulala na napatitig na lamang sa kisame si Lindsay. Naisip niya bigla yung Leo. Yes, he was really handsome, in fact he looks like a Hollywood actor na pang-action movie ang datingan, bukod pa sa magandang pangangatawan nito, kaya kahit sino papangarapan na maging jowa ito. Pero tila natatakot siya sa coldness nito, what if hindi siya nito tanggapin as his wife? She don't even know him, baka may mga bagay na hindi sila pagkasundoan, at baka sa hiwalayan lang din mahantong ang lahat. And besides, she couldn't imagine paano sila magsasama sa isang bahay, ni hindi nga nila kilala ang isa't isa. Wala naman nangyari that night, so papaanong kailangan nilang matali sa isa't isa. Pabagsak na hinaga niya ang kanyang sarili sa kama, at napatitig ulit sa kisame ng kanyang kwarto. Nakakawindang ng ulo ang mga biglaang pangyayari sa buhay niyang ito. Napapatitig ng lihim si Lindsay sa lalaking ngayon ay asawa na niya. Kinasal sila kani-kanina lang, na tanging mga malapit na kaibigan lamang ang inimbitahan. It was a civil wedding, at ang kakilalang judge ng mga vials ang nagkasal sa kanila. From her side, ang daddy niya, si Consuelo, at ang nag-iisang kapatid ng daddy niyang si Tita Grace ang pumunta. From Leo's side naman ay ang mag-asawang vials, mga kapatid nito na sila Aliana at Alvec. At 3 pares ng ninong at ninang na ang daddy niya, at si Mr. Vials ang namili. Anyway, halos lahat naman ay ang dalawa ang nag-asikaso from the schedule of the wedding, sa reception, at sa mga invited person, maliban na lang sa mga susuotan nila.
She chose to select a white formal dress, 2 inch above the knees, that shows her long perfect legs. Sleeveless Sabrina style iyon, na may mga palamuting brilyante sa may dibdib, showing also her small and white arms. Laging mga maluwag na shirts ang suot niya, kahit nasa bahay lang, kaya hindi gaanong na-expose ang mga braso niya, kaya maputi at makinis iyon. Linugay lang niya ang mahabang buhok, at wear a light makeup, a pair of earrings and set of necklace na regalo din ng daddy niya, ang tanging palamuti niya sa katawan. While Leo wear a formal suit. Naka-coat and tie ito ng black, just like her father Mr. Viles. And she can't help but to stare him. Lalo na kapag alam niyang hindi ito nakatingin, o nakaharap sa kanya, why he was really handsome. Sa kahit na anong anggulo itong tingnan, talagang ang lakas ng karisma nito. Kahit na nga sa buong seremonya ng kasal, ay wala itong kibo, tila umaayon lang sa agos ng pangyayari. Hindi niya alam paano ito napapayag ng ama na ikasal din sa kanya, which is alam niyang alam din ito na wala naman nangyari sa kanila that night. So there's no need for wedding. Nakatiim pa ang bagang nito. While exchanging marriage vows with her, kaya halatang kinasusuklaman nito ang kasalang iyon. Ni ayaw nga halos nitong tumingin sa kanya. Kadalasan pang nahuhuli niyang tinatapik ito ng ama sa balikat, marahil para sitahin sa behavior nito. Ang tanging kinakausap lang nito, ay ang kapatid nitong nakakabata na si Aliana. He is sweet to her, at dito lang ito lumalapit. Samantala siya ay nasa isang upuan na nag-iisa. Abala ang daddy niya at si Mr. Viles sa pag-iistema sa kanilang mga ninang at ninong, na dapat silang mga bagong kasal ang gumagawa. Samantalang ang tita Consuelo niya, ay nasa isang panig din ng pang-isahang upuan, at nakahalukip-kap, bakas ang pagkayamot sa mukha nito. Alam niyang napipilitan lang din itong pumunta sa kasalang iyon. Nang umuwi siya ng bahay pagkatapos nilang mag-usap mag-ama, ay tila mas lalo itong naging masungit sa kanya, although hindi siya kinakausap, ay lagi naman itong nakairap, na ipinagkikibit na lang niya ng balikat. Kahit nang magsama ang mga ito ng kanyang ama, ay hindi naman ito naging magiliw sa kanya, or nag-try na maging maayos sa kanya. Hindi naman ito ang tipikal na malupit na madrasta, tulad ng mga nababasa niya o napapanood, sadyang hindi lang talaga siya nito gusto. Marahil sa pagiging close niya masyado sa kanyang ama, at alam niyang mas nagiging priority pa siya ng kanyang ama kisa dito. Hindi na lang niya binibigyang pansin ang mga attitude ng mga ito, pati na rin si Michelle, maluwag naman ang kanilang bahay, hanggat makakaiwas, iniiwasan na lamang niya ang mga ito. At pinapakisamahan sa abot ng kanyang makakaya. Hindi sumipot si Michelle, kahit imbitado naman ito ng daddy niya. Nalaman niya mula sa ama na masama pa ang loob nito, na ito lang pala ang may gusto kay Leo, at nagpapakalat na may relasyon ang dalawa. Palibas sa magkababata, at magkakaibigan, hinahayaan lang ito ni Leo, na binigyang kahulugan naman ni Michelle na may gusto din ito sa kanya. Hi there darling, lumapit ang mommy ni Leo sa kanya, at hinawakan siya sa balikat. Umupo ito sa katabi niyang upuan. Smile anak, ang ganda-ganda mo pa naman, magiliw nitong sabi. Masasanay ka din, and don't worry for my son. I'm sure magugustuhan ka niya, at magugustuhan mo din siya. I know you will be a both perfect couple. Napatitig si Lindsay dito. Nagustuhan niya ang sinasabi ng ginang, that's what she need now. Some advice dahil hindi niya alam kung paano at ano na ang mangyayari sa buhay niya, ngayong naikasal na siya. Noong my son, maging totoo ka lang sa sarili mo, at magugustuhan ka niya iha. I can feel it in my bones, nakikita ko kasi sayo ang mga katangian ng mga babaeng nagustuhan niya. Patuloy nito, there was once a woman na minahal niya ng sobra-sobra, but sadly, that woman chose her career than him. Kaya nasaktan ng sobra yung anak ko, from then, wala na siyang relasyon na seneryoso. Kaya sumasakit na ang ulo naming mag-asawa, kung papaanong may palagay na namin siya sa tahimik. I mean marriage, kasi you see, we're not getting younger diba? Gusto na naming makita ang mga magiging apo namin sa kanya. Tumatawang sabi pa ni Mrs. Viles. Napapalunok na pinilit ngumiti ni Lindsay. OMG ano daw, apo? Kaya from now on, ihinahabilan ko na siya sa iyo iha, take good care of him,
If there's any problem, don't hesitate to tell me, okay? Hinawakan nito ang dalawa niyang palad, at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Sige po, nauutol niyang sagot. I am your mother too. If you don't know, your mother and I were best friend during our high school days. Nag-migrate nga lamang ang family ko sa US kaya nawalan na kami ng contact sa isa't isa. Nalulungkot lang ako nang malaman na siya pala ang asawa ng daddy mo, and yet wala na siya nang makilala ni Arnold ang daddy mo. Tila may kulimlim na dumaan sa masayang mukha nito, habang sinasabi iyon. Naikinangiti naman niya dito. So best friend pala ito ng mommy niya. Sa kaalaman na iyon ay tila gumaan at lumapit ang kalooban niya dito, na-miss niya tuloy bigla ang kanyang mommy. Nakakatuwa naman tita, kayo pala yung kwento niya sa akin nung nabubuhay pa siya. Anong tita, tawagin mo akong mommy, okay? Nakangiting saway nito. Opo mommy, nakangiting sabi na niya. Kahit papaano gumaan ang mabigat niyang kalooban. That's my girl. Humahalakhak na sabi ni Mrs. Viles at yinakap siya. Naginantihan naman din niya ng mainit na yakap. Kahit papaano nakahanap siya ng ina sa presensya nito. Hindi sinasadyang ako ang paningin niya sa kinaroroonan nila Leo at Aliana. Nakatingin pala sa kanila ang binata, at tila gusto niyang kilabutan nang makita ang madilim na ekspresyon ng mukha nito. Maghanda ka na iha, aalis kayo maya-maya ni Leo papunta sa bahay bakasyunan namin sa Batangas. 1 linggo kayo doon, para sa inyong honeymoon. Ani Mrs. Viles nang kumalas ng yakap sa kanya. At hindi niya napigil ang panlakihan ng mata. Honeymoon po. Yes, nakangiting tumango ito. Pakiramdam niya ay nanlamig bigla ang kanyang katawan. May ganun nga pala, sa ayaw at sa gusto niya, parte talaga iyon ng pagiging may asawa. Pero sa sitwasyon nila ni Leo, may dapat bang maganap na ganun? Hindi pa po ako nagpapalam sa school ko, malapit na pa naman ang graduation namin, sa kawalan ng masasabi ay yun na lang na isatinig niya. Huwag kang mag-alala iha, ipinagpaalam ka na ng daddy mo. Po, at nawalan na siya ng masabi, tila pinaghandaan at planado na talaga ng mga magulang nila ang lahat. Kaya napabuntong hininga na lang siya, at sapilitang ngumiti sa ginang. Sige po, nasabi na lamang niya.